Makulimlim na ang gabi nang magising si Natalie at mapansin niyang may kumikilos sa loob ng kwarto. Bumangon siya sa kama. Jerome? May problema ka ba? Gabi na, sige matulog ka na. Mukhang nagtagal ang meeting. Nagkayayaan sa labas pagkatapos, nagkainuman. And you let me out? Kayo-kayo na lamang? Napatingin sa kanya si Jerome. Akala ko ba hindi ka interesadong sumama? Panay kasi kami mga lalaki. Sana kinausap mo ako agad nang dumating ka. Tulog ka na, ayokong istorbohin ka. Baka matakot ka pa sa akin. Isipin mo may gagawin ako sa'yo. Anong sabi ng board members? Hindi na daw nila ibebenta ang kanilang shares. Walang magiging takeover. Mabuti naman. Maraming salamat, Natalie. Pero, hindi pa tapos ang laban. Naupo si Jerome sa gilid ng kama. So much for business talk. Ngayon, asikasuhin naman natin ang sarili natin. Anong ibig mong sabihin, Jerome? This is our wedding night, Natalie. I've waited so long to be with you as my wife. I want you. I want you now. Yun din naman ang hinihintay ni Natalie. Aminin man niya o hindi. Ang sabi mo nagbago ka na. I want to see that change. Experience you as you are now. Warm? Jerome. No more excuses, Natalie. I'm going to take you and you will be mine. You are my wife now. Ipinikit ng babae ang kanyang mga mata. Handang-handa naman siya talaga para kay Jerome ngayong gabi. Kaya hinintay niya ito. Mabilis nakalapit sa kanyang asawa at hinalikan sa labi na walang pag-aalinlangan na tinugon ni Natalie. Dinama nila ang katawan ng bawat isa. Ang nahihimbing na mga init sa kanyang pagkatao ay naroroon pa rin, naghihintay ng tamang paglalambing. Kailanman ay hindi pala naglaho ang mga ito sa kabila ng lamig ng naging front niya kay Jerome. Ngayon, ang kanyang emotions ay parang halamang biglang nabuhay sa sinag ng araw at patak ng ulan. Hindi na niya magawang tumutol pa. Nagsusumamo ang kanyang pagkatao for fulfillment na si Jerome lamang ang makapagbibigay sa kanya. At ng gabing yun ay pinadama nila sa isa't isa ang pagmamahal na tinago nila sa mahabang panahon. Kinabukasan, ginising sila ng pag-ring ng telepono na nasa headboard ng kama ni Jerome. Dinampot ng lalaking receiver. "Oh, Clarice, ikaw pala." Bati ni Jerome. "Akala ko ba dito ka muna sa bahay titigil habang bakasyon ka?" Naghari ang katahimikan habang nagsasalita ang kausap na lalaki sa kabilang dulo. "Ganun ba? Ikaw ang bahala. Ikumusta mo na lamang ako kay Kuya Randolph. Sorry pero hindi na kita maihahatid sa naiya. Busy ako eh." Pigil ni Natalie ang hininga habang nakikipag-usap si Jerome sa hipag nito. Gusto sana niyang pumunta sa bathroom pero dinaig siya ng curiosity. At bakit ba niya bibigyan ng pagkakataon magkausap ng sarili na ng dalawa? Asawa yata niya ang kausap ng babaeng yun. Pero gusto niyang umiyak sa inis. Bakit kailangang sumingit sa buhay nila si Clarice? She fought the tears back valiantly. Hindi siya iiyak. Hindi na siya iiyak pa after 3 years ago. Si Clarice yun. Palis na daw ito patungong Hawaii ngayong tanghali. Hindi kumibos si Natalie. Nanggaling pala siya dito nung isang araw ng kasal natin at medyo nagkabanggaan daw kayo. Itinaas ni Natalie ang kanyang baba. Nakapagsumbong na pala. Tama. Nilait niya ako. Tinangkang sampalin pero I did not let that happen. Inunahan ko. Isinalya ko to sa sahig kung saan ito nasubsob sa carpet. Tumingin siya sa mga mata ng kausap. May reklamo ka ba? Natawa naman si Jerome. Of course wala. Alam mo naman marahil ang ginagawa mo, hindi ba? Pero ano bang panlalait ng sinabi ni Clarice? Ayoko na pag-usapan pa. Basta hindi maganda pakinggan. Sinabi nitong balak ka nitong maging pangalawang lover kapag nawala na si Kuya Randolph. Buhay pa yung kapatid mo, may target na tong kapalit. He smiled amusedly. So, kaya ka nagalit, nagselos ka? I like that. Hindi ako nagsiselos. Ang kinakainis ko, sinabi nitong she intends to stay at gawing difficult ang buhay para sa akin. And nobody has the right to tell me that, Jerome. Alam ko ang assets ko. Hindi ang isang tulad ni Clarice na magsasalita sa akin ng ganun. Lalo kang gumaganda kapag may puot sa iyong mga mata. He told her lightly. Tama lamang ang ginawa mo. You saved me the burden of getting rid of her. Huwag na natin pag-usapan si Clarice. Let's not talk about unpleasant matters. Halika na, mag-almusal na tayo. Inakbayan ni Jerome ang asawa. Nakadama naman ng tuwa si Natalie. Hindi kinatigan ni Jerome ang mayabang nitong hipag. Pagkatapos mag-almusal, pumasok na sa tanggapan ng Diaz Group of Companies ang mag-asawa. Habang nakikipag-usap si Jerome sa ilang mga department heads,
Hinanap ni Natalie ang secretary ng lalaki at hiningi ang complete file ng Lauren Project. Ito ay isang malaking proyekto na gustong makuha ng kumpanya. Kasalukuyang inihanda ng kumpanya ang groundwork para sa pagsali sa bidding sa nasabing proyekto. Bakit mo kinuha ang file ng Lauren Project? Tanong ni Jerome dahil kasalukuyan din itong pinag-aaralan ito. Ni hindi mo sinasabi sa akin. Kung gusto mong ayusin ko ang Diaz Group, kailangan bigyan mo ako ng blanket authority na tingnan ang bawat file na kailangan na tingnan. Na hindi na nagpapaalam pa sa'yo. I'm sorry. Kailangan kong pag-aralin ng mga ito. At kailangan dito sa opisina ko mananatili ang mga files na nasa planning stage at nakahanda sa bidding. Itatago natin ang mga to dahil mananatiling safe ang mga papeles dito. Kailangan ingatan ng mga ito under lock and key. Kailangan? Dapat! Kailangan pumirma ang sinumang hihiram ng mga files na binanggit ko. Lihim na humanga si Jerome sa asawa. Gagawa ko ng memorandum tungkol dito. Sabi nito. Dapat kasi malaman mo kung sino ang dapat pagkatiwalaan, kung kailan dapat magtiwala at kung paano. Is this really needed? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang Hoya Builders always outbids you? Parang alam namang ito ang bawat move na gagawin mo. Yung cost estimates and everything, and then hihigitan nila ang offered services and bababaan nila ang estimates. Hindi mo ba naisip na kahit kailan na baka nagkakaroon ng leakage at may isa o dalawang tao dito na nagkakanulo sa'yo? Hindi pumasok sa isip ko yan. Well, ngayon, you have to be suspicious pagdating dito. Maraming mga hiningi si Natalie sa asawa. Mga reports sa nakaraang mga projects. Mga reports sa hindi pa nila nakuhang mga kontrata. Pero hindi malaman ni Jerome kung bakit nakaramdam ito ng resentment. Natalie had taken control of the company bilang chairman of the board. At nasan si Jerome ngayon? She seemed to have taken everything and left him with nothing. Sa pakiramdam ni Jerome, naging isang ordinaryong clerk na lamang ito sa sarili nitong kumpanya. Ngunit ang resentment nito ay nauwi sa galak ng manalo ang Diaz Group of Companies sa bidding para sa Lauren Project. Ngunit bago nangyari ito, may mapait na katotohanang natuklasan sina Natalie at Jerome. Na kaya pala palaging nananalo ang Hoya Builders sa mga nakaraang biddings sa mga proyektong sinasalihan ng Diaz ay dahil may nagpupuslit sa mga ito ng figures ng kumpanya para ma-underbid ng Hoya ang Diaz Company. At ang naglolokos sa kanila ay walang iba kundi ang company secretary ng Diaz na si Ton Torres. Binibigyan ito ng malaking pabuyan ng Hoya Builders sa pagbibigay nito ng figures ng Diaz para sa bidding. At pinangakuan ng Hoya si Tony na gagawing board members kapag nag-take over na ang mga ito sa Diaz Company. Bakit nagawa ni Tony yun? Galit ang nararamdaman na naitanong ni Jerome kay Natalie. He had been with my father since the first day na nag-operate ang kumpanya. Dapat naman maging loyal to. Pero hindi. Nagawa pa din tayong lokohin ni Tony. Simple lamang ang naging dahilan, Jerome. Naging mataas ang pangarap ni Tony. At gustong-gusto nitong magkapera ito ng malaki-laki para mapaunlad ang pamilya. At the expense of the company na bumubuhay dito at sa sariling pamilya nito? He turned furiously. Nagkibit balikat si Natalie. Kasalanan mo din to, Jerome. Hindi ka naging maingat sa mga records mo na dapat sana naging confidential. But he is the company secretary at dapat lamang naman na alam niya ang isisinumikti naming mga figures, hindi ba? Not necessary before the bidding. After the bidding, pwede na nitong malaman. Wala itong utang na loob. So anong balak mong gawin? Iahabla ko siya. I'll see him in court. Bumuntong hininga si Natalie. Huwag naman. Kahawa-awa ang pamilya niya. Gawin mo na lang na forced retirement with the necessary fringe benefits. With fringe benefits? No way, Natalie. Sa ginawa ni Tony na anomalya, he forfeited his rights to any fringe benefits na dapat itong tanggapin. Pero ang mga Torres hindi lamang ordinaryong kawani sa kumpanya mo, Jerome. Family friends sa mga ito ng papa mo. At kahit paano may mga nagawa din namang kapaki-pakinabang si Tony nang nagdaang mga panahon, di ba? Ngayon lamang naman recently ito nakagawa ng mali. So, ibigay mo ng fringe benefits ng tao. Mawawalan na nga ito ng trabaho upon his retirement, hindi ba? Nag-isip si Jerome. Ewan ko, pero please, Jerome, alang-alang kay Patricia Torres at sa mga anak nito. Huminga ng malalim ang lalaki. Alam mo, sa kabila ng yung cold exterior,
Pusong mamun ka. Sige, alang-alang sa'yo. Pagbibigyan ko ang sinabi mo. At napuwersang magretiro nga si Tony Torres. Ibinigay dito ng Diaz Company ang fringe benefits na nararapat sa panahong ipinaglingkod nito sa kumpanya. Hiyang-hiya naman ang lalaki. Humingi ito ng dispensa. And retired discreetly. Paano ka nagkaroon ng hinala kay Tony? Tanong ni Jerome kay Natalie pagkatapos. Of all people, bakit ang napag-isipan mo? Nang nag-propose ka ng kasal sa akin, kay Tony ko unang na-share to. Nagpunta ako sa kanila at sinabi kong ikakasal na tayo. Anong nangyari? Nashock si Tony at halos magwala ito sa galit at pagtutol. Pati nga si Patricia na bigla sa naging reaksyon nito. Ginawa nitong lahat ang paraan para baguhin ang isip ko. Bakit hindi mo sinabi agad to sa akin? Naninisi ang tinig ni Jerome. Hindi ko naisip na mahalaga ito at that time. Akala ko na bilang kaibigan, iniiwas lamang ni Tony na saktan mo muli ako. Ito din ang nasa isip ni Patricia. Kaya pala kinausap din niya ako tungkol dito. He was discouraging me. Huwag daw kitang pakasalan dahil sa ginawa mong pag-urong sa kasal natin. Magmumukha daw akong kahiya-hiya. Anong sinabi mo? Well, ang dapat lamang sabihin ko, pakakasal ako sa iyo dahil mahal kita. Period. At wala nang nasabi pa si Tony na pangontra dito. Talaga? Sinabi mong mahal mo ako? Totoo naman kaya to? Ano bang dahilan kaya kita pinakasalan? Kundi yan naman talaga, diba? Maraming ibang dahilan kung bakit nakakasal ang isang lalaki at isang babae. Convenience, for instance. Security. Ano ba sa palagay mo? Ewan. Hindi ka naman siguro pakakasal sa akin. Kung sa pakiramdam mo hindi kita mahal, hindi ba? Hindi nakakibo si Natalie. Mahirap na kasing maniwala pagkatapos ng ginawa mo noon sa akin. Ilang taon na nakakaraan, hindi mo pa ba nakakalimutan yun? Hindi basta nakakalimutan ng ganung pangyayari. Kapag naaalala ko to, nagagalit pa rin ako sa iyo, Jerome. At dahil dito, hindi kita matutuhang mahaling muli. I tried pero maang nanapatingin sa kanya si Jerome. May pagdaramdam sa mga mata nito. Anong sinabi mo? I hate you until now. Naniniwala ako sa iyo, Natalie. Yan ang dahilan marahil kaya nagawa mo pahirapan ako for the past years nang magkasintahan tayo. Naging napakalamig mo at nasihan kang ibitin ng mga emosyon ko. You always enjoyed na makita akong nananabik sa'yo. You enjoyed seeing me aching for you. Hindi totoo yan. Ang papa mo mismo nagsabi sa akin na kaya ka lamang pumayag na pakasal sa akin dahil sa kagustuhan nila ng aking papa. Pinagbibigyan mo lamang daw ang papa mo. No. Para sa akin, isang insulto ang pakasalan ka dahil sa kung anong dahilan maliban sa pag-ibig. Pero nang malaman ko to, sumama ang loob ko. At naniwala ka sa papa? Bakit hindi? Wala akong nadamang init sa'yo. Palagi kang umuurong kapag naglalambing ako. So ganun na lamang ang pagkadiskustado ko nang ma-realize kong ikakasal pala ako sa babaeng minamahal ko. Pero para sa kanya, purely business considerations ang pagpapakasal niya sa akin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit sinabi ng papa sa iyo yun, samantalang he'll like you to be his son-in-law. Hindi ko alam, Natalie. Ngunit nang sinabi nito yun, naghanap ako ng resto bar at naglasing. Nagpakalango sa sama ng loob. At ang nangyari pagkatapos, higit mong alam ng higit pa sa akin. Pinuntahan kita para humingi ng paumanhin na hindi ko pinaunlakan ang pag-anyaya mong magkape tayo sa bahay mo pagkatapos nating manood ng sine. At may babae ako nakita sa bahay mo. At halos nakatapis lang siya at yumakap pa sa'yo. Huminga ng malalim si Jerome at tumango. Ipinamulsa ang mga kamay at naglakad nang pabalik-balik na tila nakataranta dito ang binanggit ng asawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong relasyon mo sa babaeng yung Jerome. Umiling ang lalaki. Hindi maliwanag sa akin ang mga pangyayari nang umalis ako sa resto bar na lasing na. Later, natuklasan ko na lamang na nasa kama na ako, katabi ang isang estranghera. And then, may nagring sa doorbell ko. At nang buksan ko to, ikaw nakita ko doon. Tinanong mo kung may sakit ako. Nagkamot ng ulo si Jerome. Matagal ako nag-isip kung bakit nandun ka. At nabahala ako na maalala kong may babae nga pala sa kwarto ko. Then lumabas pa to. All I could remember then was the disbelieving horror in your face bago ka patakbong umalis. Kailangang umalis ako dahil na mga sandaling yun gusto ko kayong saktang dalawa. Labis akong nasaktan, Jerome. Alam ko may namagitan na sa inyo na babaeng yan. And to think na our wedding was just a week away. Walang namagitan sa amin. I was too drunk to even open my eyes. At halata ako na inis sa akin yung babae. Bago to umalis, sinabi nitong bading raw siguro ako. Kaya technically,
Naging tapat ako sa'yo all along. But I never had a chance to tell you this. Napalunok si Natalie. Kasi the night before, bago umalis sina Clarice at Kuya Randolph, nakausap ko ang hipag mo at sinabi nito sa akin na pakakasal ka lamang daw sa akin dahil kailangan mo ang aking kaalaman and expertise para pamahalaan ng maayos ang Diaz Group of Companies. Sinabi nitong kailangan mo daw ng kalayaan sa nalalabing mga araw ng iyong pagbibinata dahil nahihirapan ka sa akin. Sinabi yun ni Clarice? Oo, at ang masakit sa lahat, hindi mo daw naman talaga ako mahal. That I was not beautiful enough for you. Oh my God, bakit hindi mo sinabi ito sa akin? Nang makita ng babaeng yun na maling-mali siya. Sasabihin ko sana talaga, kaya nga kita pinuntahan sa bahay niyo kinabukasan nang malaman kong wala na si Clarice. Pero nakita ko na ang babaeng yun. Kinumpirma nito ang sinabi ni Clarice na hindi mo nga ako mahal. Wrong timing pala ang lahat. Napailing si Jerome. So ganun pala mga nangyari. Nagtaka nga ako kung bakit bigla kang sumulpot sa bahay, gayong hindi naman kita niyaya dito. Napatungo si Natalie. Well, hindi na mahalaga to ngayon. Sa wakas sinasabi ni Jerome. Anong ibig mong sabihin hindi na mahalaga ito? May pangambang sumaklot sa puso ni Natalie. Dahil panahon na para maghiwalay tayo, Natalie. Isang pagkakamali ang pilitin kita sa pagpapakasal sa akin. Wala akong karapatang itali kita sa akin, sa kabila ng kaalaman kong hindi mo ako maaaring mahalin kahit kailan. Pero nagkakamali ka, Jerome. When I walk back into your life, natuklasan kong may malaking suliranin ka at gusto kong alisin to mula sa iyong mga balikat. I know, Diaz Group of Companies had become a challenge for you. Gusto mong patunayan na kaya mong ayusin to at iahon mula sa bankruptcy. At gusto mong tuparin ang naipangako mo sa isang nag-aagaw buhay na matanda, ang papa ko. Yes, inaamin ko nung una. Ganyan nga ang iniisip ko pero... Akala ko kapag minahal kita ng husto at tapat, Natalie, matututuhan mo ako mahalin. Nagkakamali ako. His voice sounded tired. It held a kind of weird finality. Hindi ka nagkamali, Jerome. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na ipagpipilitan ng sarili ko. Hintayin ko lamang na in progress na ang Lauren Project. At pagkatapos, alis na ako. Iyon na ang Diaz Group of Companies, Natalie. Bilang asawa ko, hindi ko ipapaanal ang contract para mapasayo ito at legally. She stared at him with apprehension. Hindi mo maaaring gawin to sa akin, Jerome. Pero yun naman talagang gusto mo, hindi ba? I'm setting you free, Natalie. Marami tayong mga nagawang pagkakamali, Jerome. Pero hindi sapat ang mga to para maghiwalay tayo. Pero hindi na makakabuti sa'yo kapag wala na ako sa buhay mo, Natalie. You could go on with your life. Naginambala ko. Pero, saan ka pupunta? May offer akong trabaho sa States. Malaki ang kita. Dollars. Nagtungo sa mini resto bar si Jerome at naglagay ng whiskey sa 2 wine glasses. Ibinigay ang isa kay Natalie at agad itong tinanggap ng babae. She felt she needed a drink. She was beginning to shake at nanlambot ang mga tuhod niya. Tatanggapin mo ang offer na to? May sarili kang kumpanya dito na ikaw ang boss. Bakit kailangang magtrabaho ka pa sa iba? Walang dahilan para manatili pa ako dito. Pero hindi ako magbaback out sa mga obligasyon ko sa iyo, Natalie, bilang isang asawa. Tatanggapin mo ang nararapat na sustento at I don't need your money and your support. Tumaas ang boses ni Natalie. Sabay ang pagbalong ng luha. Tinitigan siya ng matagal ni Jerome. Hindi nito maintindihan kung bakit ganito ngayon ang reaksyon ng babae. Huwag kang magkunwaring hindi mo ikinasisi ang pag-alis ko, my wife. Natutuhan mong tanggapin ako sa kama pero you don't welcome my love. Alam ko napipilitan ka lamang. Ano na nangyayari sa atin? Sa mansyong to? Dito ka titira, of course, as my wife. Kung inakala mong babalik pa dito si Clarice, nagkakamali ka. Hindi na babalik yun. Dahil magkikita kayo sa States at doon kayo magsasama, hindi ba? Of course not. Si Clarice, hindi ko siya kailanman mamahalin. Pero may ilusyon ito na mahal mo siya. Wala akong pakialam sa mga maling paniniwala ni Clarice. Wala akong gusto sa kanya. Akala ko in love ka kay Clarice. She told me this. Naniwala ako dahil enjoy ito na pagsalosing ka. Pero I'm telling you now, na kahit kailan, wala ako kahit na anong damdamin kay Clarice. Nagkamali pala ako, Jerome. Yes, my wife. Ako na isang makasalanan at bastos sa paningin mo. Walang ibang minahal kundi ikaw lamang. Mula namang sandaling masilayan kita, I wanted to marry you. More than I've ever wanted anything in my life. Kaya ganun na lamang ang frustration ko
nang maging malamig ka sa akin. I was inexperienced then. Maraming mga maling impormasyon ako nasagap tungkol sa physical love. At wala akong sana isinangguni mo muna sa akin to. I should have enlightened you so willingly. Pilyo ang ngiting sumilay sa mga labi ni Jerome. Alam mo namang hindi ko magagawa yun. Ang hiya ko lang. And now, it is too late, hindi ba? Namasa sa luha ang mga mata ni Natalie. Ngayong wala na si Tony na nang ahas sa kumpanya, magiging maayos ng takbo ng Diaz Group. Kayang-kaya mo na itong mag-isa. Ngunit ang mahalaga sa lahat, magiging normal na naman ang buhay mo. You don't have to put up with me anymore. Naramdaman ni Natalie na namanhid ang katawan niya. Gusto niyang magsalita ngunit walang katagang lumabas sa mga labi niya. Sige, pupunta lamang ako sa US Embassy. Ayusin ko ang mga papeles ko. Jerome, gusto niyang habulin ng lalaki but fear and foolish pride held her back. Sandali lang, Jerome. Tumigil ang asawa at tumingin sa kanya. He saw the tears in her eyes. Natalie, may sasabihin ka? Lumapit siya kay Jerome at niyakap ito ng mahigpit. Huwag mo akong iiwan, please. His hands closed on her. Marahas sa mga ito, pushing her backward so he could gaze into her eyes. Hindi mabasa ni Natalie ang expression sa mukha ng asawa, pero may naramdaman siyang pag-asa when he held her. You want me? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Jerome. Mabilis na naging pagtango ni Natalie, paulit-ulit hanggang sa makapa niya ang kanyang tinig. I love you, Jerome. Hindi mo ko maaaring iwanan. Kung aalis ka, kailangang isama mo ko. Nagsusumamo ang tinig ni Natalie at isinuntok niya helplessly ang nakakuyom niyang mga kamay sa matipulong dibdib ng asawa, sabay daloy ng masaganang luha. You have to take me with you. Umiiyak na wika pa niya. Tinitigan siya ni Jerome na puno ng pagmamahal. Ito ba talaga ang gusto mo, Natalie? He asked tenderly, his hand wiping away the tears from her cheeks. Yes, hindi ako mabubuhay kung mawawala ka. There had been no one else but you, Jerome. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit sinamantala ko ang downfall ng Diaz Group? Para muling mapalapit sa'yo. Noon, hindi ko maintindihan. Akala ko, you were only trying to prove na higit ka mahusay sa business kaysa sa akin dahil you are an economist. How could you think that of me? Hindi ko alam na mahal mo rin pala ako. Hindi mo kasi ito pinakita man lang. You were so cold. Nagpanggap lamang ako dahil ayoko masaktan ng husto kapag natuklasan kong you married me for convenience only. How could you think that of me? Natawa si Natalie. Linya ko yata yung sinabi mo ah. Nagkatawanan na sila. So, alis ka pa ba? Of course not, hindi na. Magkakasama na tayong palagi, Natalie. Jerome, you made me so happy. My love. Somehow, ang sinabi ng lalaki ay higit pa sa pangako nila nang sila ikasal. Dahil alam nila kapwa na mahal nila ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Natalie. At pangako ko sa'yo na babawi ako sa bawat araw na hindi tayo nagkasama. Paliligayahin kita at bubuo tayo ng masayang pamilya. Buong puso na wika ni Jerome bago niyakap ng mahigpit ang asawa. Pakakasal tayo muli. Isang engrandeng kasal sa simbahan dahil alam kong pangarap mo to, sweetheart. Gusto kong ibigay to sa'yo. Pero hindi na kailangan, Jerome. Sapat na ang kasal natin sa huwes. Basta ang mahalaga magkasama tayo. No, you will have your dream wedding. And then he kissed her. His kisses were passionate and her lips warm beneath his. I love you, Jerome. Bulong niya. Hindi ko alam na ang katuparan ng aking kaligayahan at mga pangarap ay nasa iyong mga bisig at mga labi. Rife, at patutunayan ko to ngayon sa'yo. Love. Nakangiti na wika ni Jerome bago binuhat ang asawa at dinala sa kanilang kwarto. Makaraan nga ang ilang buwan ay isang engrandeng kasal ang naganap. Napakasaya ng mag-asawa, lalo na nang malaman nila na buntis na si Natalie sa una nilang magiging anak. Magkatuwang sila ngayon sa pagpapalago ng kanilang negosyo at kahit parehong busy, ay naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa. Wala na ngang mahihiling pa ang mag-asawa dahil kontento, masaya at buo ang kanilang pamilya. Walang masamang magbigay ng second chance, lalo na kung alam mong mahal ka talaga ng taong yun. Gaya ng kwento ni Natalie at Jerome. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.